Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Simula noong masaktan ang puso ko ng labis, hindi na ako naniwala o nawalan na ako ng kumpiyansa sa salitang pag-ibig. Na hindi ito para sa lahat, na hindi ito gaya ng iba na panghabang buhay, na hindi ito magpakailanman. Mas lalo na, hindi rin ako naniniwala na ang pag-ibig ay nakakabulag sapagkat sa isip ko, ito ay isang kalokohan na imposibleng mangyari, na ito ay isang kwento o haka-haka lamang. Subalit, napatunayan ko na ito ay totoo at nung nasaksihan ko ito, hindi ko mapigilang mainis, magalit, madismaya at malungkot. Pangalawa at bunso ako sa aming magkapatid. Sa aming pamilya, wala namang naging paborito o mas pinaboran ang aming mga magulang. At ang turing nila sa amin ni ate ay patas. Pareho ding may mga trabaho ang aking mga magulang kaya naman hindi kami nakaranas ng gutom o pagkasalat ng magkapatid. Nakayanan din nilang pag-aralin kami sa isang pribadong paaralan. Paminsan-minsan kapag may sobra ang aming mga magulang, kami ay nagbabakasyon malapit sa tabing dagat o hindi kaya'y umuuwi sa probinsya ng aming mga magulang. Maayos naman kaming mag-aral na magkapatid, lalo na madalas kaming paalalahanan ng aming mga magulang na ang edukasyon lamang ang tanging bagay na hindi mananakaw ng iba. At sa pamamagitan din ng edukasyon, ang magtutulay para kami ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya naman, iniiwasan naming magkapatid na sila ay madismaya. Natupad ko naman ito hanggang sa ako ay magkolehiyo. Ngunit, dito ko din unang naranasan na magkagusto sa isang lalaki na tumibok ang aking puso na sa sobrang bilis at bugso nito, hindi ko mapigilan at ako ay nagkaroon ng kasintahan. Subalit, sa labis na takot at dismaya na ipaalam ito sa aking mga magulang, kaya naman nagdesisyon akong ilihim ang aking pakikipagrelasyon. Dito rin ako natutong magsinungaling kung sino ang kasama ko kung ako ay lalabas o magtutungo sa mall. O kaya ay may ilang oras na delay sa pag-uwi sa bahay galing paaralan. At ang lahat ng ito, naranasan ko ang sinasabi ng karamihan na masarap ang magmahal at minahal. Sa totoo lang, hindi ko ikakaila na naging masaya ako sa piling ng aking nobyo. At dahil mas nangingibabaw ang aking emosyon, hindi ko din napigilan na maging tanga at nagtira sa aking sarili. Bagay na isang napakalaking pagkakamali sa aking parte. Third year college na ako noon, nung hindi ko tinanggihan ang nobyo ko, nung binanggit niya na magdiwang kami sa aming unang anibersaryo na kami ay pag-isahin. Nasa wastong gulang naman ako, naisip ko, pwede ko tong gawin, malaki na ako, pwede na akong magdesisyon para sa sarili ko. Mga salitang pumasok sa ulo ko noon at pumayag sa kanyang alok. Isa pa, marami sa mga kaklase ko na naibahagi nila na meron na silang karanasan. At base sa kanilang mga ngiti, opinyon na sinasabi nila na kapag nangyari ito, na isinuko ko ang lahat sa nobyo ko, mas lalong lalalim ang relasyon namin ng aming magkasintahan. Bagamat ako ay kinakabahan, mas pinili ko pa ding ituloy ito. At matapos na may mangyari sa amin, nakaramdam ako ng mas lalo siyang mas malambing. Hindi ko mapigilan na mapangiti na kahit sa aking panaginip, tila ba binabalikan ko ang senaryong ito sa aking pagtulog dahil napatunayan ko na totoo nga ang sinasabi ng mga kaklase ko o mga kakilala ko hinggil dito. Na nagresulta na ako ay naging mas masaya dahil itinuloy ko ang desisyong ito. Mahal na mahal kita babe at salamat sa regalo mo sa akin ha. Wika niya sa akin sabay hinalikan ako sa pisngi. Ang buong akala ko, patuloy ko itong maililihim hanggang sa ako ay makatapos ng pag-aaral. Ngunit hindi ito ang nakasulat sa aking tadhana. Ilang buwan lamang ang lumipas matapos nang may mangyari sa amin, may natuklasan akong hindi magandang balita na ako ay nagdadalang tao. Nung unang linggo kong delay,
Hindi ko ito binigyan masyado ng pansin dahil akala ko na natural lang ito sa isang babae. Dahil may pagkakataon naman na nadedelay ako minsan ng araw. Ngunit, nung umabot na ang 3 linggo at hindi pa din ako dinadatnan, dito na ako kinabahan. Nagdasal pa nga ako, nagsimba pa, at taimtim na ipinagdasal na. Sana ang kutob ko ay hindi magkatotoo, pero mali ako ng akala. Napaluha ako nung nag-pregnancy test ako at kinumpirma nitong ako ay buntis. Tuliro, balisang-balisa at hindi alam ang gagawin. Sinabi ko ito sa aking nobyo. Akala ko ang pagmamahal niyang ito ay wagas, gaya ng sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sa oras na sabihin ko sa kanya ang sitwasyon ko, bigla niyang binitawan ang aking kamay. Nakita ko ang gulat, tuliro at pagkaduwag habang nakatingin siya sa akin. Hindi pa ako handa. Bigla niyang sagot. Mas lalo naman ako. Hindi din ako handa. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Wika ko. Iminungkahi niya na maglaan muna kami ng panahon para sa aming sunod na hakbang. At nung marinig ko iyon, may katuturan nga ang sinasabi niya. Maaaring pag-isipan muna namin ito ng mabuti. Subalit matapos naming maghiwalay nung araw na iyon, hindi ko na siya muling nakita pa. Hindi ko na muling nakita ang kanyang muka. Hindi ko siya makontak. Hindi ko din alam kung saan siya hahagilapin dahil hindi niya rin ako ipinakilala sa kanyang mga magulang kahit pa noong magkasintahan pa lang kami. Sinabi niya sa akin ang rason at pareho kami ng dahilan. Natatakot na baka magalit din ang kanyang mga magulang at hindi aprubahan ang aming relasyon. Kaya naman sa kanyang paglaho, hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Wala akong ibang magawa kundi aminin ang lahat ng ito sa mga magulang ko. Kaysa ang intayin ko pa na lumaki ang tiyan ko bago ko sabihin sa kanila at naisip ko na mas mainam na sabihin ito ng mas maaga at harapin ang kung anumang parusa na ipataw nila sa akin. Hindi ko mapigilang mapaluha nung makita ko ang kanilang ekspresyon at pagkagulat. Ano? Buntis ka? Kailan ka nagka-boyfriend? Sigaw ng aking ina. Habang nagpapaliwanag ako sa kanila, ang aking ama ay tahimik lamang kahit na nagulat ito sa kanyang narinig. Matapos kong magpaliwanag, pinakiusapan ko sila na huwag akong palayasin. Pagkatapos nito, tumayo ang aking ama, umalis at nagtungo sa kanilang kwarto at hindi nagsalita kahit isang salita. Sa bahay na iyon, tila ba ako ay isang multo. Na tila ba naglalakad ako sa ibabaw ng balat ng itlog sa loob ng aming bahay. Marahan, maingat, at hindi hahayaang magkaroon ng ingay upang hindi ako mapansin. Kasabayan nito, nagdadasal din ako araw-araw na hindi sana nila ako palayasin ng bahay. Nagsimula din akong kumilo sa bahay, magawaing nakatoka sa aking ate, inako ko. Lahat ng pwede kong gawin sa bahay, ginawa ko bilang pagsisisi at parusa ko sa aking sarili. Ilang araw akong hindi kinibo ng aking mga magulang. At nung dumating na ang araw na ito, anak, napag-usapan namin ng mama mo na tanggapin ang sitwasyon. Hindi kasama sa pagpipilian ang ipalaglag ang bata dahil isa itong labis na kasalanan sa Panginoon. Hindi rin namin kayang abandonahin ka dahil walang magulang ang kayang tiisin ang kanilang mga anak. Pero labis kaming dismayado sa ginawa mo at hindi mabilis magpatawad. Kaya naman kailangan mong patunayan na nagsisisi ka at hindi nagagawa muli ng kalokohan. At sana huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataong ipinataw namin sa iyo. Wika ng aking ama. Salamat po Papa, Mama, maraming salamat po. At sa kaibuturan po ng puso ko, humihingi po ako sa inyo ng patawad Mama at Papa. Patawarin niyo po ako. Sambit ko habang humahagulgol. Ang pagkakataong iyon, hindi ko sinayang. Nahiyaman akong pumasok na malaki ang tiyan ko pero ipinagpatuloy ko ang semester kahit na halata na ito. Pero nung malapit na akong manganak, pansamantala muna akong tumigil sa pag-aaral. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapatawad ng aking mga magulang. Hindi lang iyan,
Kasama sila sa panahong ako ay nagpapacheck up. Si mama na sa tuwing kami ay nasa doktor, sinisigurado niya na maganda ang kalagayan ko at ng sanggol na nasa sinapupunan ko. At nung oras na ipinanganak ko ang aking malusog na anak na lalaki, nandoon din sila sa tabi ko. Marahil nung oras na iyon, hindi ko mapigilan na mapaluha nang makita ko ang mga magulang ko habang karga-karga ang anak ko at nakita ko na kaagad sa kanila na mahal nila ang kanilang apo. Nakita ko sa kanilang mga simpleng ngiti na tunay ngang maswerte kaming mag-ina. Ma, pa, salamat po. Wika ko habang ako ay nagpupunas ng luha. Pagkasabi ko nito, lumapit sila sa akin at ako ay niyakap. Nung mga sandaling iyon, pakiramdam ko, tuluyan na nila akong napatawad. Kaya naman mas lalo akong naging emosyonal at labis na tumatangis. Ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ng aking mga magulang ay hindi ko binaliwala. Nung bumalik ako sa pag-aaral, pinagbuti ko ito, maging ang sa pag-aalaga sa aking anak. Ayaw ko na madismaya silang muli, kaya ito ang prioridad ko. Sa bawat milestone, kaganapan, pagdiriwang ng aking anak, sila ang kasama ko. Maging si ate, natutuwa din sa kanyang pamangkin at napalapit din ito. Sa kabila ng malaking pagkakamali ko, hindi ako makapaniwala na nabibilang ako sa isang maunawain at mabait na pamilya. Sa kabila ng katangahan ko, nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ako ng pagkakataon na magsimulang muli kahit wala akong asawa o ama ang aking anak. Nadala sa unang pag-ibig, hindi ko na ito tinangkang ulitin. Ibinigay ang buong atensyon at pagmamahal ko sa aking uniko iho para pangatawanan ang pagiging ama at ina sa kanya. May mga pagkakataong nagtatanong siya hingil sa kanyang ama at hindi ko itinago sa kanya na tinakbuhan at tinakasan ng kanyang ama ang responsibilidad nito na dinaig pa ang isang bula na biglang naglaho. Na ganito ko inilarawan ang nangyaring sitwasyon sa tuwing nababanggit niya ang tungkol dito. Kasabayan nito, hindi ko mapigilan na makaramdam ng sakit, dulot ng matulis na hiwa ng kutsilyo sa puso ko kapag naghahanap siya ng ama. Marahil sa bata at hindi pa naiintindihan ang mga bagay-bagay, kaya naman nauulit-ulit ang kanyang pagtatanong. Pero umaasa ako na mauunawaan din niya ito pagdating ng panahon. Bukod sa paghingi ko ng gabay sa Panginoon, tinulungan din ako ni Papa na punan ang paghahanap ng anak ko sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, lumaki naman siyang masunuring bata. Mataas ang mga grado sa paaralan at naranasan ko ding magsabit ng medalya sa kanya sa entablado nung siya ay naging salutatorian nung nagtapos siya ng sekundarya. At mas lalo akong naging proud na magulang nung nakatapos siya ng kolehiyo. Sabi ko sa sarili ko, I did okay raising my son. At tinapik ang sarili kong balikat. Hindi ko na malaya na may pumatak na luha sa aking mga mata. Hindi ko rin mapigilan na maging malungkot dahil hindi na rin nasaksihan ng aking ama ang pagtatapos niya. Nung nagsimula siyang magtrabaho bilang inhenyero, sa isip ko, maaari na akong maglaan ng oras para sa sarili ko. Tutal, malaki na siya at nagsisimula na sa kanyang buhay. Napansin ko din na madalas siyang gumigimik o lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman ako nagreklamo dito dahil noong mga panahong nag-aaral siya, ito ang focus niya at tinupad niya ang pangako na magtatapos siya ng pag-aaral. Hindi ko din siya pinuwersa na makipagrelasyon at i-enjoy muna niya ang kanyang buhay bilang binata bago siya magsimulang bumuo ng pamilya. At mas mainam din kung meron siyang ipon upang mas lalong maging handa sa bagong yugto ng buhay na kanyang haharapin. Hanggang sa isang araw, meron siyang inuwing babae. Sa totoo lang, hindi ko siya nagustuhan. Parang may nagsasabi sa akin na isa siyang mapagsamantala o oportunista. Sa araw ng kanyang pagbisitang iyon, napakaigsi ng kanyang suot. Kitang-kita din ang malusog niyang harapan sa hapit niyang suot na pang-itaas. Maganda naman ito at laki daw ng probinsya
kung saan dun siya nagtapos din ng pag-aaral at nagpunta ng Maynila upang dito magtrabaho. Bukod sa nagulat ako sa pag-uwi niya sa babaeng iyon, hindi pa doon nagtatapos ang kanyang sorpresa at ibinahagi niya sa akin na nagdadalang tao din daw ito at nais niyang panagutan ang kanyang nagawa. Buti pa ang anak ko may konsensya, sa isip-isip ko. Ngunit ayaw ko mang pumayag sa babaeng napili niya. Pero noong oras na nabanggit niya na buntis ito, hindi ko mapigilang lumambot din ang puso ko. At nagsimula silang magsamang dalawa. Sa bahay, siya ay umastang reyna. Hindi siya nagkukusa na gumawa sa bahay na magluto o maglinis o magkusa na kumilos upang maipakita niya na nakikisama siya. Pero ang laging rason niya ay dahil meron naman daw kaming kasambahay. Nakakadismaya lang dahil hindi siya marunong makisama o kunin man lang ang loob ko para walang ilangan at mabawasan man lang ang nararamdaman kong inis sa kanya. Hanggang sa mas lalo pa itong naging malala noong oras na siya ay manganak. Kung ano ang hilingin, bigay naman ng anak ko. Konting kibot niya, hindi na magkakanda-ugaga ang anak ko, maibigay lamang ang gusto niya. Lalo na nung nagpapahanap siya ng makakatulong sa bata. Nais ko itong tutulan dahil wala namang trabaho ang babaeng iyon na magreresulta lamang ito ng kanyang pagkatamad. At tama nga ako ng hinala. Dahil hindi na niya ito pinapadede ng gatas na galing sa kanya at hindi ko na din siya nakikita na binubuhat ang bata ng mahigit na 10 minuto. Lahat ng pag-aalaga, asikaso ay mula sa yaya na kinuha nila nung siya ay nanganak. Sa tuwing nagpapataw ako ng reklamo o mga hinanaing sa aking anak hingil sa kanyang misis, bigla itong magagalit sa akin dahil hindi daw ako marunong umintindi o lawakan ang aking isipan. Batid din niyang hindi ako pabor sa napili niyang babae kaya sarado ang taingan nito sa mga opinyon ko. Nagsabi din sa akin ang kasamahan namin sa bahay na ang misis niya ay palaging umaalis ng bahay, araw-araw sa oras na pumasok na kami pareho ng anak ko. Bagay na ipinagtataka ko dahil wala naman siyang trabaho. At ang idinadahilan daw nito sa aming kasambahay kapag lalabas ay bibili daw ito ng gatas o diaper ng bata at mawawala ng mahigit na 6 na oras bago umuwi ng bahay. Nung marinig ko ito, nakiusap ako na obserbahan ang mga kilos nito dahil naisip ko baka galing lamang ito sa salon o nagpamasahe o iba pa. At meron daw itong pagkakataong maganda ang buhok bago ang nail polish. Kaya hindi ako pwedeng magbintang, lalo na wala akong ebidensya. Subalit sumagi din sa isip ko na hindi naman pwedeng araw-araw kang nasa salon o nagpapamanicure. Meron siyang iba pang ginagawa na hindi ko lamang makumpirma. Hanggang sa nagkasakit ang anak ko, bigla siyang nangayayat at nawala ng ganang kumain. Dito kami nagpatingin sa doktor at natuklasan namin na meron siyang thyroid disease. Bagay na nakaapekto sa kanyang trabaho at hindi lamang iyan, panghabang buhay na din siyang iinom ng gamot hingil dito. Nung nag-file ng leave ang anak ko ng 2 linggo upang magpahinga at magpalakas, napansin kong iritable ang babae. Naisip ko, marahil kung ano man ang kanyang ginagawa, hindi niya magawa dahil nandoon ang aking anak. Bukod dito, madalas din na sumasama ang pakiramdam ng anak ko at hindi rin ito nakakapasok sa kanyang opisina. Kaya naman ang kanyang kinikita ay lumiliit ng lumiliit. Naririnig ko nang nagbubunga nga ang malditang babaeng iyon sa anak ko na bakit maliit lamang ang allowance na nakuha niya. Nung sumabat ako na, bakit hindi ikaw ang magtrabaho, Joanna? Bakit inaasa mo sa anak ko ang lahat? Ikaw ang may malusog na pangangatawan, bakit hindi ka magsakripisyo sa pamilya mo? Nakita kong umirap ang babaeng iyon, pero ang sumagot sa akin, ang anak ko na huwag ko daw silang pakialaman. At siya pa ang humingi ng pasensya sa babaeng iyon dahil sa sinabi ko. Sa isip ko, ganito bang klase ang pag-ibig ang nais kong masaksihan para sa anak ko?
Hindi niya nakikitang ginagamit lamang siya nito at siya naman ay nagbubulag-bulagan. Hanggang sa isang araw at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nag-half day ako noon sa trabaho dahil labis na masakit ang ulo ko. Hindi niya alam na dumating ako sa bahay. At narinig kong tila ba may kausap sa telepono ang malditang babaeng iyon. Nagamit ang malandi niyang boses na, "Masarap yung kahapon, nag-enjoy ako, so ulitin na." Sa mga salitang iyon, malakas ang kutob kong merong nangyayaring milagro pero wala pa rin akong ebidensya. Hindi pa rin ako makakalap ng ebidensya sapagkat batid nitong minamanmanan ko siya kaya hindi niya hahayaang mahuli siya. Isa pa, pinag-awayan na din namin ito ng anak ko dahil ako ay nagbibigay ng paratang na wala akong pruweba. Lumipas ang ilang mga taon, meron din akong napansing kakaiba sa bata. Habang ako ay nagkakape ng isang umaga, pinagmamasdan ko ang anak at apo ko sa maliit naming hardin na naglalaro. Kitang-kita ko na mahal ng anak ko ang bata. Kasabayan nito habang pinagmamasdan ko silang dalawa, dito ko lamang napagtanto na hindi sila magkamuka. Hala, ang tanga ko! Ito ang ebidensya. Kung tama ang kutob ko, lalabas lahat ang katotohanan. Sabi ko sa isip ko. Palihim kong isinagawa ang paternity test at ang resulta, hindi na din ako nabigla dahil ang batang iyon ay iba ang ama at hindi ang anak ko. Walang dugo o laman ang naguugnay sa kanila. Napakawalang hiyang babae. Pinikot niya ang anak ko. Sabi ko sa sarili ko nang nanggigigil. Hindi ko na ito pinatagal at nung oras na nalaman ko ang resulta, ipinaalam ko ito sa kanila. Nagulat ang anak ko at gaya ng inaasahan ko ang babaeng iyon ay nagmistulang kaawa-awa. Sinabi niyang hindi niya alam kung sino talaga ang ama at kung pwedeng ulitin ang test. Sinabi ko din sa anak ko na malakas ang aming ebidensya na maanal ang kanilang kasal at hindi niya responsibilidad ang bata. Labis-labis ang pag-iyak ng anak ko pero sa pagkakataong ito, pumayag siyang makipaghiwalay sa kanya. Sa batas, sa papel, siya ang ama ng bata pero hindi sila magkadugo. At dahil wala pang 7 taong gulang ang bata, sa batas, kapag naghiwalay ang mag-asawa o ang mga magulang, sa nanay ito mapupunta. Kaya naman nung umalis ang babae, dala-dala niya ang bata. Ako naman, nawala na ng amor sa akala kong apo dahil kapag nakikita ko siya, nakikita ko lamang ang kanyang ina. Nung umalis ang mag-ina, nagtungo ito sa kanilang probinsya. Subalit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa aking anak. Madalas kong marinig siyang umiiyak sa gabi, madalas walang ganang kumain, at mas lalo siyang nangayayat. Na ganito niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay ng halos 1 taon. Hanggang isang araw paggising ko, wala siya sa bahay. Ilang beses ko siyang tinawagan at nung sinagot niya ito, nagtungo siya sa probinsya ng babaeng iyon upang makita ang bata. Sumagot ako ng, hindi mo siya anak, pero binabaan niya lamang ako ng telepono. Hinayaan ko siya at inintay na bumalik. Ngunit makaraan ng 1 linggo, pagdating niya sa bahay, siya ay galit na galit at malungkot. Hindi ko alam kung may salita ba na pwedeng gamiting ilarawan sa kasamaang ginawa ng babaeng iyon. Pag-uwi nilang mag-ina sa probinsya, iniwan niya ang bata sa kanyang mga magulang. Ngunit maging sila ay ayaw alagaan ito dahil nais nilang turuang maging responsableng ina ang kanilang anak at gampanan ang tungkulin nito. Ngunit napag-alaman lamang ng mga magulang nito na yung babaeng malditang iyon ay itinapon ang kanyang sariling anak sa bahay ampunan, kung saan siya lang ang nakakaalam. Nagpalit din ito ng numero at magmula nung araw na kinuha niya ang bata, yun din ang huling araw na nakita nila ang kanilang apo at anak. Nagpalit din ito ng numero at hindi nila alam kung saang lupalop ng mundo ito naroroon. Ang anak ko, tila ba nasisiraan na ng ulo. Kailangan kong hanapin ang anak ko, ma. Please.
Kailangan ko siyang makita. Ilang beses niyang sinabi habang umiiyak. Hindi ko rin mapigilang mapaluha sa kanyang sitwasyon at hindi ko alam kung pinaparusahan ba siya ng Panginoon at binigyan niya kaming mag-ina ng ganitong suliranin. Hindi ko mapigilang mainis at magalit sa anak ko at nagugulat ako sa kanyang mga ginagawa. Hindi ko siya maintindihan. Hindi naman niya anak yon. Pwede siyang magsimulang muli, pero pilit niyang isinisiksik ang kanyang sarili sa nakaraan. Kung sana daw noon, pinigilan niya ang babaeng iyon na sinama ang bata. Nasa maayos pa sana ang buhay nito. Hindi daw niya maatim na ang bata ang magdurusa sa kasalanan ng kanyang ina. Hindi mo siya anak. Hindi mo siya kadugo. Anak, please, itigil mo na ang kahibangan mo. Pakiusap ko sa kanya. Ma, mahal ko ang bata, akin man o hindi. Parang katulad ko din siya noon, nung ipinanganak mo ako. At ang pagkakaiba, napunta siya sa walang kwentang ina. Pero ma, nandito pa ako. Kaya ko yun gampanan. Alam kong hindi mo kailanman maiintindihan ang desisyon ko, pero pakiusap, pakirespeto na lang ito. Wika niya. Nagahalong emosyon ang aking nararamdaman. Galit dahil sa kanyang kilos na kahibangan. Paghanga dahil mas busilak ang kanyang puso kaysa sa akin. Ang magawa niyang mahalin ng buong puso ang batang iyon kahit hindi kanya ay tunay ngang nakakahanga. At lungkot dahil hindi ko inaakalang ganitong klaseng suliranin ang ibinato sa kanya ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung maubos man ang kanyang naipon, mahanap lamang niya ang bata. At tama nga ang mga magulang ko noon. Walang magulang ang nakakatiis sa kanyang anak. Kaya iminungkahi ko na lumapit siya sa ahensya ng gobyerno na merong hawak sa mga batang ulila o nasa ampunan. Maaring iyon ang maging tulay upang mahanap namin ang bata. Dahil may taon na ang nakalipas at hindi namin alam kung saang ampunan magsisimula, kaya naman matagal ang proseso. Hindi ko pa rin maintindihan ang kanyang ginawa, pero ayaw kong lumayo sa akin ang anak ko. Hindi ko rin mapigilan na labis na malungkot para sa kanya. Ni hindi rin ito ang pinangarap kong buhay para sa anak ko. Hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko dahil kahit na anong sakripisyo at paghihirap ko na mapalaki siya ng mabuti, ganitong buhay ang nakalaan sa kanya dahil lamang sa isang walang hiyang babaeng iyon na labis siyang nabulag at sumira ng buhay ng anak ko. Sa ngayon, nag-iintay pa din kami ng balita at ang anak ko hindi ko nakikita ang sumusuko at labis na determinadong matagpuan ang batang iyon. Nais ko siyang tulungan pero maging ako tila ba naliligaw at naiinis. Pakiramdam ko, ako ay bigo na maging isang huwarang ina. Litong-lito na ako at madalas kong tanungin ang sarili ko na, tama ba ang ginagawa ko? Kayo po, ano sa tingin po ninyo? Tama po ba ang ginagawa ko? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nais ko po sanang hingin ang inyong opinyon. Maraming salamat po. Pangalawang video. Nung yumao ang nanay ko, lumipat kami ng aking ama sa lugar kung saan malapit-lapit sa kanyang kamag-anak. 3 taong gulang ako noon nung naulila ako sa ina. Tumira kami ni tatay sa isang compound kung saan doon din nakatira si Lola, ang ina ng aking ama. Si Lola ang madalas tumitingin sa akin kapag nagtatrabaho si tatay bilang janitor sa isang pampublikong ospital. Dahil sa maaga akong naulila sa aking ina, wala akong masyadong natatanda ang memorya niya. Kahit muka, hindi ko din matandaan. Maliban na lamang kapag titingnan ko ang kanyang litrato sa aming nag-iisang photo album. Sa tuwing nagkukwento si tatay tungkol sa aking ina, madalas ko siyang nakikita na namumuo ang luha. Hindi ko man maintindihan ang pakiramdam ng nawala ng kabiyak, pero alam kong masakit. Hindi man kasing sakit o kirot ng nararamdaman ni tatay, pero batid kong ito ay labis na nagdurugo o sugatang puso.
Hindi ko pa maimahe ang sinasabi niyang yung kalahati ng kanyang puso ay kasama ring nawala nung araw na lumisan si nanay. Ipinaliwanag din niya na kung mananatili kami sa bahay kung saan maraming memorya silang mag-asawa, baka daw pati siya ay masiraan ng bait dahil sa labis na kalungkutan at baka hindi din niya magampanan ng maayos ang kanyang pagiging magulang sa akin. Sapagkat ang pigating ito ay hindi makakatulong para matulungang maghilom ang kanyang sugat. Na sinabi niya, balang araw, maintindihan ko ang kanyang dahilan. Hindi na rin nag-asawang muli ang aking ama kahit na naririnig ko kay Lola na interesado si ano at si ano sa'yo. Pero madalas ang isasagot ng aking ama na walang ibang makakapalit ng puso niya kundi ang aking ina lamang. Hanggang sa kalaunan si Lola na din mismo ang sumuko at hinayaan na siya nito. Nung hindi pa ako nagsisimulang mag-aral, madalas akong kasama ni Lola sa isang pwesto ng bigasan na binabantayan niya sa palengke. Dito ako unang natuto ng sipnayan, bumasa at magsulat. Nagsimula ito dahil madalas akong mabagot sa pagpapalipas ng oras. At ito ang naisip ni Lola na maging aking libangan upang ako ay maging abala. Dahil sa maagang pagturo sa akin ng sipnayan at abakada, hindi ako nahirapan nung nagsimula akong pumasok sa kindergarten. Sa katunayan, isa ako sa mga nangunguna sa klase. Nakakahiyamang aminin pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag matataas ang mga gradong nakukuha ko. Na kapag tinatawag palagi ng maestra ang pangalan ko upang magsagot, at kapag naririnig ko ang papuring, good job o very good, ng aking guro sa tuwing tama ang aking sagot, umataas ako sa aming mga pagsusulit. Noong ako ay pumasok ng preschool, dito ko unang nakilala si Joyce. Kami ay naging magkaklase at magkatabi sa upuan. Binigyan kami ng libro at pinabasa kami isa-isa. Excited akong basahin ito, pero nakita ko si Joyce. Mahigpit ang pagkakahawak sa libro at parang nakaglu ang mga titig nito doon hanggang sa biglang may pumatak na luha. Napanganga ako sa gulat kaya nagtanong ako, "Anong problema?" Mahina akong tanong. Hindi siya kaagad sumagot kaya nagsalita akong muli ng, "Okay lang? Kailangan mo ba ng tulong?" Wika akong muli, ngumiti at ako ay tumango. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin, ngumiti at tumango ng bahagya, na nangangahulugan na tinatanggap niya ang tulong na ibinigay ko. Pabulong niyang sinabi sa akin na hindi siya gaanong marunong magbasa. Binasa ko ng mahina ang librong ibinigay sa amin at nakita kong siya ay ngumiti. Matapos ang araw na iyon, tinanong ko siya kung gusto niyang mag-aral kaming dalawa kapag wala na kaming klase. Simula noon, maaga kami ng 30 minuto. Bago magsimula ang oras ng aming eskwela, ay sisimulan ko na siyang turuang magbasa, magsulat, at iba pang mga paksa na meron siyang katanungan hinggil sa aming pag-aaral. Hindi naman sa pagmamayabang pero dahil pumasok ako ng kindergarten, kaya mas marunong akong bumasa at sumulat sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto ko siyang tulungan. Marahil nakyutan ako sa kanya o maaring dahil sa kanyang malasingkit na mga mata. Hindi ko man mawari kung ano ang dahilan, basta ang natatandaan ko noon, masaya akong gigising sa umaga dahil alam kong may kita ko siya sa aming eskwelahan. Magmula noon, hindi na kami mapaghiwalay at si Joyce ay naging matalik kong kaibigan. Bukod sa kami ay naging magkaibigan, madalas ako ang karamay niya sa tuwing siya ay may problema sa kanilang tahanan. At sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naintindihan ang kanyang sitwasyon. Noong una ko siyang nakita sa paaralan, ang una kong napansin sa kanya ay ang kanyang suot na uniforme. Kapansin-pansin ito sa kadahilan ng hindi ito planchado at nung oras ng recess namin, nakita ko na ang kanyang baon ay tubig at isang pakete ng saltine crackers. Ang unang pumasok sa isip ko, mukhang
pareho kami ng ulila sa ina sapagkat walang nag-asikaso sa kanya. Nakaranas din ako ng pumasok ng eskwelahan nang hindi planchado ang damit dahil si tatay ay nagmamadali at si lola naman ay may sakit. Kaya sa isip ko, halos pareho kami ng sitwasyon, bagay na meron kaming pagkakaunawaang dalawa. Subalit, mali ako ng akala at ito ay mas lalong nagpadurog ng puso ko. Natuklasan ko na ang kanyang mga magulang ay mayroong adiksyon. Ang kanyang ina ay palaging laman ng bingguhan at ang kanyang ama naman ay minsan sa inuman o kaya sa sabungan. Pumasok lamang siya dahil napagsabihan ang kanyang ina na kung hindi siya ipapasok sa paaralan, maaari siyang isumbong sa kinauukulan sa hindi pag-aalaga ng tama sa sariling anak. Magmula nang malaman ko ang kanyang tunay na sitwasyon, nais ko siyang protektahan. Yan ang nananalatay sa isip at puso ko. Ang bahay nila mula sa amin ay meron lamang 5 kanto ang layo. Kaya naman, madalas kong sabihan si Joyce na kung wala siyang makain, maaari siyang pumunta sa aming bahay. Ngunit, madami siyang beses na tumanggi at imbis na makikain, tinanong niya si Lola kung maaari ba siyang mamasukan o tumulong-tulong kapalit ang pagkain o kaunting pera upang meron siyang maipambili ng makakain o gamit sa kanyang pag-aaral. Naisipan ni Lola na ipasok siya bilang helper sa kalapit na pwesto ng bigasan na pinapasukan niya. Isa itong gulayan at siya ay taga-repack ng bawang sa plastic upang maibenta ito ng tingi. At imbes na salapi ang ibayad sa kanya, ay pagkain at gamit sa eskwelahan ang kanyang natatanggap. Naisip ito ni Lola upang hindi makuha sa kanya ang perang kikitain niya. Ako naman ay labis na nagagalak dahil mas humaba ang oras na kami ay magkasamang dalawa. Sa dalang inspirasyon ni Joyce, sa kanyang pagiging masinop, maging ako ay natuto ding maging masinop. At mas lalo pang sinipagan ang mga dapat kong gawin. Sa murang edad, siya ay nagtatrabaho upang kumita para sa kanyang sarili at nagsisikap para mag-aral. Kaya maging ako, nagsimula ding umextra upang hindi rin ako manghingi ng pambaon sa aking ama. At syempre, makakapagbigay din ako kay Joyce. Gaya ng mabilhan ko siya ng merienda o magandang regalo para sa kanyang kaarawan o kaya sa Pasko. Ang mga panahong ito hanggang sa makatapos kami ng elementarya ang sa tingin ko ang pinakamasayang oras na magkasama kami. At nung nagsimula na kaming mag-aral ng sekundarya, ipinasok siya ng kanyang ina bilang tagahugas sa isang karinderya. Sa kanyang bagong pinapasukan, ang dapat sana na kanyang kinikita ay mapupunta sa kanya ay hindi ito nangyayari dahil kinukuha kaagad ito ng kanyang mga magulang. Dito siya mas lalong nangayayat. Sa pagod, sa gutom, at sa kulang sa pahinga. Labis akong naawa sa kanyang sitwasyon, ngunit kahit na gusto ko siyang tulungan at ilayo siya sa mga ito, pamilya niya ang mga ito, at kahit na bali-baliktarin natin ang mundo, iyon pa rin at iyon pa rin ang kanyang mga magulang. Lalo na, siya lamang ang nag-iisang anak na lahat ng responsibilidad na sana ng isang magulang ay ipinasa nilang dalawa sa kanya. Sa mga panahong ding ito, dito ko rin naramdaman na mahigit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Isang hapon, gaya ng nakagawian, dinadalhan ko siya ng merienda sa oras ng kanyang pahinga sa karinderya. Pagkakita ko sa kanya ng mga sandaling iyon, nakita ko na namumutla ang kanyang labi at mainit ang kanyang katawan. Hindi ko mapigilang mainis o magalit sa may-ari dahil hindi man lang niya napansing mayroong karamdaman si Joyce at pinapasok pa ito. Iuuwi ko po si Joyce, nilalagnat po siya, paalam ko. Sinong maghuhugas ng plato? Binayaran ko na yung araw niyan. Iritableng sambit nito. Ako po ang magpapatuloy. Babalikan ko po ito. Iuuwi ko lang po si Joyce. Bigla kong sambit.
Siguraduhin mong babalik ka, pagtatarayin niyang sagot. Tumango ako at dinala si Joy sa bahay. Pinainom ko siya ng gamot at doon ko siya pinagpahinga. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang muka, biglang tumibok ng napakabilis ang puso ko. At hindi ko mapigilan ang kamay ko na haplusin ng bahagya ang kanyang pisngi. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad kong itinago ang aking kamay. Magpahinga ka muna, Joyce, mahina kong sambit. Nais niyang tumayo pero pinigilan ko siya. Pero JJ, kailangan kong pumasok, sagot niya. Huwag mong alalahanin yun, ako muna papalit sa'yo, dito ka lang magpahinga. Mamaya darating na si Lola, babalikan kita, wika ko. Iniwan ko siyang natutulog at habang ako ay lula ng tricycle, ang pumapasok sa isip ko na ayaw ko siyang makita na nahihirapan, na ayaw ko siyang makitang nagdurusa, at na ayaw ko siyang makitang nagkakasakit. Nasasaktan ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya na ganoon ang kanyang kalagayan. Nais ko siyang pasayahin. Nais kong pagaanin ang kanyang buhay dahil mahal ko siya. Nung sumagi sa isip ko ang salitang mahal, hindi ko mapigilang mapangiti dahil doon ko lamang napagtanto kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. At handa kong gawin ang lahat, mapangiti at maibsan ang kanyang mga suliranin. Marahil noon ko pa ito nararamdaman, pero ngayon, sigurado na akong siya na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Habang ako ay naguhugas sa mga plato, nag-iisip ako ng paraan kung paano ko siya mapapasaya at mabibigyan ng kaginhawaan. At dito ko din napagtanto na tama nga ang mga pangaral ni na tatay at lola. Ang edukasyon lamang ang tanging daan upang maging matagumpay. Sa pagitan naming dalawa ni Joyce, ako lamang ang makakagawa nito sa amin dahil kahit na nais ni Joyce na mag-aral, hindi siya makapag-focus dahil sa kanyang mga gawain, hindi lang sa kanyang trabaho, maging sa kanilang tahanan. Kaya para sa aming dalawa, ako ang kailangang magsikap. Kasabayan nito, sumagi din sa isip ko na, paano kung hindi kami pareho ng nararamdaman? Pero ito ay binaliwala ko dahil napagdesisyon ko na at buong buo na ang isip ko na hindi ito magbabago. May gusto man siya sa akin o wala, handa akong maging tapat at maasahang kaibigan sa kanya. Kaibigang masasandalan kahit anong oras. Aaminin ko, hindi ko mapigilang matakot kung sakaling hindi kami pareho ng nararamdaman. Pero kung ano pa man, sa tagal na naming magkakilala, na halos parang pamilya na din ang turing ko sa kanya, anuman ang kanyang desisyon hingil sa pag-ibig, ay tatanggapin ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko siyang bumuti ang kanyang pakiramdam. Wala na din siyang lagnat. Salamat JJ, wika niya nang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nadyahe at sa tingin ko, namula ang aking pisngi, marahil dahil iba na ang nararamdaman ko. At hindi ko kaya kaagad sabihin sa kanya ang tunay kong nadarama dahil ayokong masira ang aming pagkakaibigan. At naisip ko na may iba pa namang mga panahon upang magtapat ako sa kanya. Subalit sa bawat paglipas ng mga araw, nangingibabaw ang pagkatorpe ko. Hindi ko makuhang aminin ang totoo. Kasabayan nito, hindi ko rin mapigilang makaramdam ng selos kapag merong ibang lalaki na kaklase namin na kausap siya. Na kahit napilit kong itinatago, pakiramdam ko, nahahalata niya ito. Isang araw, tinanong niya ako kung anong problema. Sinubukan ko itong iwasan pero nagsalita siyang muli ng, Jay, kapag hindi mo ako sinagot, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Sambit niyang muli. Hindi ko siya matiis, kaya mahina kong sinabi na, wala, nagsiselos lang ako. Ano? Sambit niya. At maya-maya, bigla siyang ngumisi ng bahagya. Ay nako JJ, walang ibang makakaagaw ng puso ko kundi ikaw lang. Wika niya nang nakangiti. Hindi ko maproseso ang kanyang sinabi kaya hindi ako nakasagot kaagad. Labis akong nagulat at hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin.
Ah, ano? Nauutal kong sambit. Ay naku, kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Matagal ko nang alam. Wika niyang muli sabay kinuha niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang puso. Naunahan ako ng pagkatorpe ko at siya pa ang naunang magsabi ng kanyang nararamdaman. Hindi ko mapigilang mapahiya at imbes na sumagot, bigla ko siyang niyakap. Second year high school kami noon nung naging opisyal kaming magkasintahan at yung araw na iyon ang pinakamasayang araw ko. Ang madalas naming gawin kapag nais ko siyang ayaing mag-date ay bibili kami ng turon at malamig. Yun lamang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya dahil wala pa akong maayos na trabaho at yung perang kinikita ko naman sa pagbubuhat ng bigas ay itinatabi ko upang meron kaming pambili ng gamit ni Joyce sa paaralan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang kanyang mga alalahanin at mga gastusin hinggil sa kanyang pag-aaral. Sa ganitong paraan, matulungan ko man lang siya. Nung dumating ang araw na nakatapos na kami ni Joyce ng sekundarya, hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at naghanap ng ibang mapapasukan. Inaasahan na namin ito dahil laging pinagsasabay ni Joyce ang trabaho at pag-aaral. Hindi niya napagtutuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral kaya hindi mataas ang kanyang grado. At dahil hindi mataas ang kanyang grado, hindi siya maaaring mag-apply sa mga pampublikong universidad para makakuha ng scholarship. Nakakadismaya, pero dahil ako ay merong pagkakataon, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at ng aking ama. Ilang buwan lamang noong kakasimula ko palang mag-aral sa kolehiyo. Tuluyan na din kaming iniwan ni Lola, kaya dadalawa na lang kami ni Tatay sa bahay. Idinaan namin ni Tatay ang aming pangungulila sa pagiging abala, siya sa trabaho at ako naman sa pag-aaral. Dumalang din ang pagkikita namin ni Joyce, pero hindi ito naging hadlang para mas lalong lumalim ang aming pagmamahalan. Lalo na napag-uusapan namin ang mga nais at mga pangarap na nagbibigay sigla at gana sa akin sa araw-araw. Subalit, nakakalungkot lamang dahil mukhang nakasulat sa aking kapalaran na ako ay maulila. 1 taon na lang sana bago ako makatapos ng kolehiyo nang biglang inatake sa puso ang aking ama. Ganito pala kasakit ang mawala ng magulang. Hindi ganito ang naramdaman ko kay nanay. Marahil bata pa lang ako noon. Pero nung si tatay, labis akong nasaktan. Labis ang pagluha at labis ang pigati. Sa aking pagluluksa at pagdadalamhati, nariyan sa tabi ko si Joyce. Nakaramay ko hanggang sa araw na ako ay handa ng muling bumangon. Hindi ko mapigilang mapaluha at maging emosyonal nung araw na ako ay nagtapos ng kolehiyo. Dahil ang pagtatapos ko ay pangarap din sa akin ni tatay. Nung nagkaroon ako ng trabaho, dito ko na inaya si Joyce na magpakasal. Nung sinabi ko ito, nakita kong merong pag-aalinlangan sa kanyang muka at napansin niya ito. Nag-aalala lang ako kung anong sasabihin ni nanay. Sambit niya, "Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan." Sagot ko. Nag-set kami ng petsa na dadalawin ang kanyang mga magulang. Bakas na siya ay balisa at nagdahilan na kinakabahan lang daw siya. Hindi ko ito binigyan ng pansin at nalaman ko ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang kanyang reaksyon. Pagdating namin doon, wala ang kanyang mga magulang at kami ay nag-intay ng ilang oras. At nung dumating ang kanyang ina, nandito ka pala, anong ginagawa mo dito?" Wika ng nanay ni Joyce. Maging ako kinabahan ng kaunti, pero huminga ako ng malalim at sinabi ang pakay ko. Ang inaasahan kong sasabihin ng nanay niya ay magtatanong kung ano ang plano ko. Nagpapatawa ka? Kukunin mo sa akin ang anak ko. Sino ang magsusuporta sa amin? Siya ang bumubuhay sa amin. Hindi pa siya bayad sa utang na loob niya sa amin, kaya hindi pa siya pwedeng magpakasal. Nung marinig ko iyon, nagulat ako. Alam kong nagtatrabaho si Joyce,
pero hindi ko alam na ganoon ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang. Na isang alila at hindi tunay na anak ang turing. Mga walang hiya, anong klaseng mga magulang to? Sasagot na sana ako nang biglang nagsalita ulit ang nanay ni Joyce. At sa tingin mo ba, pabor kami sa'yo? Isa ka ding nasa lupa. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Hindi ako papayag na makasal siya sa'yo at mabuting lumayas ka na, baka mabato kita ng basong hawak ko. Dagdag ng nanay ni Joyce. Biglang hinila ni Joyce ang kamay ko at kami ay lumabas ng kanilang bahay. Kitang-kita sa aking tingin ang pagkalito dahil hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang kanyang kalagayan? Habang nakatitig ako sa kanya, niisip ko din, anong magagawa ko noon? Pero ngayon, pwede ko na siyang ilayo. Sapat na ang maraming taon niyang pagsisikap, pagtatrabaho at pagkakandakuba. Nakabayad na siya ng utang na loob. Wala na siyang obligasyon. Joyce, panahon na para sarili mo naman ang isipin mo. Hindi mo man sabihin sa akin ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay niyo, pero sapat na ang sinabi ng nanay mo para malaman ko ang totoo. Ako ang bahala sa'yo. May trabaho na ako. Pwede ka na magpahinga. Pwede mong gawin ang nais mo. Pilit kong pagkukumbinsi sa kanya. Pero ako lang ang inaasahan nila, sagot niya. Malakas pa ang mga magulang mo. Kung kaya nilang magsugal, mapaparaanan din nilang mabuhay. Sagot ko. Iminungkahi ko din na kami ay magtanan, pero siya ay tumanggi. Kung aalis ako sa bahay, nais kong magpaalam ng maayos dahil magulang ko pa rin sila, wika niya. Nagbigay siya ng araw kung kailan kami aalis at habang siya ay nag-iintay ng tamang tiyempo, abala ako sa paghahanap kung saan kami maaring tumira pansamantala. Yung lugar kung saan hindi siya kaagad mapupuntahan ng kanyang mga magulang upang mabigyan din siya ng katahimikan. Sa bawat desisyon ko, kinukonsulta ko siya dahil para sa akin, siya na ang misis ko. Tanging kulang na lang ang isang seremonyas at pirma sa papel upang matawag na legal kaming mag-asawa. At sa tuwing siya ay uuwi ng kanilang tahanan bawat gabi, ipinapanalangin ko na bigyan siya ng Panginoon ng tapang sa kanyang hakbang na gagawin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang kami ay maaari nang umalis. Sabik na sabik ako, pero nung lumampas na ang isang oras, hindi pa din siya dumarating sa aming tagpuan. Dito na ako kinabahan at dali-dali ko siyang pinuntahan sa kanilang tahanan. Pagdating ko doon, kita ko nang inaabangan ako ng kanyang ama at nung hinanap ko si Joyce, sinabi nitong wala na daw akong kailangan sa kanyang anak at mabuting ako ay umalis pero hindi ako nagpatinag. Nais ko siyang makita. Nais kong hablutin ang kanyang kamay at tumakbo kami palayo sa lugar na iyon. Sumigaw akong hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Joyce. Maya-maya pa lumabas ito at umiiyak na sinabing, "Patawad, JJ." "Anong patawad pinagsasabi mo? Nandito na ako, halika na, umalis na tayo." Sambit ko, sabay kinuha ko ang kanyang kamay. Pero kinalas niya ito at sinambit muli ang salitang patawad. "Oh, anong iniintay mo dyan? Umalis ka na, JJ. Hindi mo ba alam na mas malapot ang dugo kaysa sa tubig? At wag mo nang subukang bumalik dito baka hindi ako makapagtimpi." Wika ng tatay niya, sabay ngisi. Labis akong dismayado sa pinili ni Joyce. Marahil hindi ko nga siya kilala at naisip kong kung sa bagay, hindi niya inamin sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Marahil ayaw niyang magsabi sa akin. Marahil ayaw niya ako sa tabi niya. Ang sakit, labis na makirot ang aking puso. Naawa ako na naiinis. Pero hindi ko pwedeng ipagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw. Dahil nangingibabaw ang galit, umalis ako sa lugar na iyon. Nagpalit ng numero, nagpunta sa ibang lugar na pwede akong makalimot. Sa aking bigong puso, doon ko palang naintindihan ang ibig sabihin ng tatay ko noon nung nawala din ang kanyang puso nung lumisan ang aking ina. Dahil ganoon din ang naramdaman ko. Nawala din ang puso ko pero sa pamamagitan ng pagtraidor. Ang akala ko, ako ang pipiliin niya na importante ako sa buhay niya.
Pero mas pinili pa din niya ang mga taong gaya ng mga magulang niya. Tuluyan na ngang nalason ang kanyang pag-iisip at siya na mismo ang ayaw gumising. Sa mga nagdaang panahon, hindi na ako sumubok makipagrelasyon. Nawala na ang tiwala ko sa iba at mas nanaisin ko na maging mag-isa kaysa maranasan ang sakit. Inatupag ko ang magtrabaho ng magtrabaho at hindi ko na malayang lumalaki na ang aking ipon at naisipang mag-invest sa stocks. Naisip ko marahil sa pamamagitan ng salapi, maaari akong maging masayang muli. Ang magawa ang mga bagay na hindi ko nakamit noon o nagawa. At kung sa paraang ito ako ay magiging maayos, ay gagawin ko, humupa lamang ang sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay sa tingin ko kahit na maraming taon na ang nakalipas, mayroong pa ring parte na hindi naghihilom. Ang dami kong hinanakit sa kanya, na lahat ng mga ginawa ko para sa kanya ay parang basura na lang na kanyang itinapon. Napakiramdam ko, ginamit niya lang ako. At sa karanasang ito, hindi ko nahayaang maulit pa, kaya hindi na ako nangahas na umibig muli. Madaming taon din bago ako nakabalik sa lugar kung saan ang mga puntod ni tatay at lola. Malapit kasi ito sa lugar kung saan si Joyce kaya hindi ko kayang bisitahin ito. At nung nagdesisyon akong bisitahin ang puntod nila nung araw ng kaarawan ko, nagdala ako ng magandang bulaklak at humingi ng dispensa dahil hindi ko sila nadalaw. Bumalik akong muli sa sementeryo dahil undas at pansamantalang naglagi sa isang maliit na motel para magpalipas ng gabi at napakalakas din ng ulan. At nung 10 oras ng gabing iyon, mayroong kumatok sa aking pintuan. Naalimpungatan ako at pagbukas ko isang dalagitang basang-basa at sinabing, "Mr. JJ Reyes, maaari niyo po ba akong papasukin para ako ay magpaliwanag?" Hindi ko mapigilang kabahan dahil baka isa itong patibong, pero tiningnan ko ang labas, wala namang tao. Kaya pinapasok ko siya, pero bukas ang pinto ng bahagya. Umupo siya at nagsalita muli ng, "Anak po ako ni Joyce, at kayo po ang aking ama." "Ano?" Tanong ko bigla. "Anak, ang tindi naman yan. Ano kayang modus nito?" Siisip-isip ko. Alam kong nakakabigla pero ito. Wika niya. Sa isang supot labo, nakita ko ang isang papel. Birth certificate niya, nakalagay ang pangalan ko, 2 litrato. Isang litrato nilang mag-ina at litrato namin ni Joyce nung sekundarya pa lang kami. Nung nagsimula siyang magkwento, hindi ko mapigilang mapahagulgol nung sinabi niyang pumanaw na si Joyce. Nung araw na naghiwalay kami, umutang ang kanyang ama at si Joyce ang inilagay niya na tagapagbayad. At dahil ayaw ni Joyce na pasanin ko ang problemang iyon, pinili niyang makipaghiwalay sa akin. Sa tagal ng panahong magkasama kami, pakiramdam ni Joyce, siya ang humihila sa akin pababa. At hindi ako aasenso o magtatagumpay kung lagi siyang nasa piling ko. Pakiramdam niya, magdadala lamang siya ng malas, lalo na sa asal ng kanyang pamilya. Dahil kapag natuklasan ko iyon, baka iwan ko siya. Hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao at natuklasan lamang niya iyon ilang buwan ang nakalipas matapos ang huli naming pagkikita. Sinubukan niya akong puntahan sa lugar na dapat sana ay titirhan namin, pero wala ako doon. Tinawagan ang numero ko pero hindi niya ito makontak. At dahil wala sa malayo kong kamag-anak ang nakakaalam kung nasaan ako, maging sila, hindi nila matulungan si Joyce. Kaya taon-taon, nagpupunta si Joyce ng sementeryo baka sakaling makita ako doon. Pero hindi siya nagtagumpay at ang kaugaliang ito ay ipinagpatuloy ng kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay niya, lalo na siya ay nagdadalang tao. At halos 2 taon na ang nakakaraan magmula nang pumanaw siya sa sakit. Pero bago siya lumisan, binilinan niya ang kanyang anak na patuloy na hanapin ako at sabihing walang araw na pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Walang araw na pinagsisisihan niya na sinugatan niya ang aking puso. At kung sana nakinig lamang siya noon, pero siya ay mahina at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag siyang tularan at lumaban.
At nung pumanaw na si Joyce, siya naman ang pumalit sa katungkulan ng kanyang ina. Siya ay nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya at hindi nagpatuloy mag-aral sa sekundarya dahil marami pa daw utang na kailangan nilang bayaran. Sa habilin ng kanyang ina, umaasa at nagdadasal na ako ay magpakita at laking tuwa niya nung makita ako. At nung araw na iyon, parehong wala ang kanyang lolo at lola at ginamit ang pagkakataong iyon na siya ay umalis. Bitbit ang tanging birth certificate at 2 litrato. Matapos niyang magpaliwanag, ako ay lumuhod sa kanyang harapan at sa pagkakataong ito, ako naman ang humingi ng kapatawaran. Isa akong hunghang. Mali ang inaakala ko. Mali ang iniisip ko na hindi pinahalagahan ni Joyce ang mga nagawa ko. Yun pala, bandang huli, ako pa din ang iniisip niya. Kung nais niyo po ng pruweba, pwede po tayong magpates, wika ng dalagita. Hindi ko na kailangan magpates dahil nakikita ko sa kanyang muka ang muka ko at meron kaming pagkakahawig. Ang mga sumunod kong hakbang, kumausap ako kaagad ng abogado sa tamang proseso ng pagkuha ko sa anak ko. At upang mapatunayan sa korte na ako nga ang ama, kinailangan kaming magpates. At sa pamamagitan nito, makuha ko ang kustodiya sa kanya. At syempre, nais kong makamit ang hustisya, hindi man para kay Joyce, para sa anak ko. Ang sapilitang pagtatrabaho ay sapat na upang sila ay masampahan ng reklamo at harapin ang kanilang kaparusahan. Sa ngayon, magkasama na kami ng anak ko. Hindi ko man iparanas kay Joyce ang maginhawang buhay, titiyakin kong doble o triple pa ito sa aming anak. Sa aking pagninilay-nilay, alam ko na din ang dahilan kung bakit hindi humihilom ang aking sugat. Dahil magpasa hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Joyce. Huli man ang lahat para sa amin, pero para sa aming anak ay hindi. At hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito upang ituwid ko ang aking pagkakamali. Nang sa gayon, sa oras na magkita kami ni Joyce muli, marami akong magagandang kwentong baon hingil sa aming anak. At kasama ko pa rin ang taong pinakamamahal ng puso ko. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!